Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon at binigyan po tayo ng magandang panahon. Dahil po natin ang Panginoon natin, dahil siya po ang nagbigay sa atin ng kalakasan. Walang ibang nagbigay po sa atin ng kalakasan, kundi ang ating makapangyarihang Diyos. Siya po ang ating gabay at patnubay at siya po ang Diyos. Nagsalita po siya sa kanyang salita at ito po ang aklat ng Biblia. Bilin po niya sa atin ito at siyempre kinakailangan natin ibahagi ang salita ni Lord sapagkat ang salita ni Lord ay makakapagbigay sa atin ng kaligtasan. Hindi po natin dapat ikahi ang salita ni Lord sapagkat ang salita ni Lord ay makakapagligtas sa atin. Tanging ang Diyos lamang ang makakapagligtas sa atin at walang ibang Diyos kundi si Jesus Christ. Yes, Lord. Salamat po sa inyong pakikinig po. Salamat po sa inyong panahon. Nais namin po ibahagi ang salita ni Lord. Wala pong bayad. Libre lang po ang salita ni Lord. Kaya pwede po ba natin buksan ang ating mga puso upang tanggapin ang salita ng Panginoon na magbibigay sa atin ng kaliwanagan sa ating bumuhay. Yes, Lord, salamat po sa inyong panahon. Bulacan, salamat sa Panginoon dahil narito naman po ang inyong lingkod upang magbahagi ng salita ng Diyos. Binabati ko po kayo ng magandang hapon po sa inyong lahat. At siyempre, kinakailangan po natin buksan ang Biblia, sapagkat ang Biblia, ayan po ang ating gabay. Kung wala po tayong GPS, wala po tayong mapa, maliligaw po tayo. At ang Biblia, yan po ang gabay, mga kapatid, sa ating buhay. Mawawala tayo kung wala po ang Biblia. Mga kapatid, hindi po lahat nagsasabi Panginoon, Panginoon ay maligtas. Marami po ang Panginoon na tinatawag dito sa lupa. At walang ibang Panginoon, kundi maliban lamang, kundi si Jesus Christ, si Yeshua HaMashiach. At siyempre, si Lord Jesus Christ dumating po dito sa lupa dahil gusto niya po iligtas tayong lahat. At nais niya makasama tayo sa langit. At alam niyo po mga kapatid, hindi po lahat maligtas. It is only by God's grace maligtas po tayo. Kung tanggapin natin siya at isabuhay ang kanyang salita. Mga kapatid, hindi lang po sapat na sabihin natin, naniwala man ako sa Panginoon, maligtas na naman ako. Mga kapatid, hindi ba si Lord Jesus Christ, pinangaralan niya mga Pariseo dati noon at sinabi niya, mga tagapagturo, gusto lang ninyong makita sa daan upang batiin ng mga tao, pero sa loob-loob ng inyong mga puso ay hindi nagbago. Mga kapatid, hindi lang po sapat na sabihin natin, Lord, mahal kita, pero buhay natin hindi nag-iba. Mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos sa Mateo 23 verse 27-28, sabi ng salita ng Diyos, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseo. Sabi niya, kabag-habag kayo mga Pariseo, tagapagturo ng kautusan, mga pagkunwari. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit sa loob ay bulok at puno ng kalansay. Ang sabi ng Diyos, hindi lang po tayo sa labas mabait, kundi sa loob ng ating mga puso ay dapat tayong magpakabait at tularan natin ang Diyos na maibigin. Mga kapatid, nais kong ibahagi ang Diyos sa inyo sapagkat alam ko mahal kayo ng Panginoon at mahal niyo din siya. Pero alam ko kapatid na hindi lahat ay maligtas sapagkat ang gusto ng Diyos ay ang tunay na pagbabago. Mga kapatid, sabi ng aklat ng Diyos sa kanyang salita, hindi lahat nagsasabi Panginoon, Panginoon ay makasama sa langit. Pero gusto ng Diyos ay maligtas tayong lahat. Di po ako dito pumunta upang hatulan ang mga masalanan, kundi sabi ng salita ng Diyos, John 3 verse 16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaiisang anak, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
At pati, nais ng Diyos na iligtas ka sa kapahamakan. Alam niyo, pagdating ng panahon, maraming magsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagbahagi, hindi mo kami nagturo, hindi mo kami nanalangin. Pero sa bandang huli, sasabihin pa rin ng Diyos, hindi ko kayong kilala. Alam niyo mga kapatid, ang gusto ng Diyos hindi lang sa labas po tayo magbago, kundi sa ating mga buhay. Yung mga natatago sa ating mga puso, hingi tayo ng tawad kay Lord at alam natin na walang matatago sa Panginoon. Hingin natin ang tunay na pagbabago at walang ibang mga pagbabago kundi ang ating Panginoon lamang na si Jesucristo, na si Jesus Christ. Sabi ng salita ng Diyos sa mga Gawa, chapter 4, verse 12, kaya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Ulitin niyo po, hindi ako nagsabi nito, kundi ang Diyos. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kanino? Kay Jesus Christ. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ang pangalan lamang na higit sa lahat ng pangalan, this Jesus Christ, ang tangi lang makapagligtas sa atin. Yan po ang tunay na kaligtasan at matagpuan lang natin kay Lord. May pangalan po ang Diyos, kapatid. Hindi lang po magsasabi tayo, Lord, Lord. Hindi, sabihin natin ng kompletong pangalan ni Lord Jesus Christ. Dahil siya lamang at siya lamang ang mga kapagligtas sa atin. Under His name, every day and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Siya lamang ang makapagpapago sa ating buhay. At di lang natin sasabihin, Lord, Lord, Lord. Pero iba palang Diyos na sinabanggit natin. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi lang sabihin natin, Lord, maligtas na tayo. Kundi kinakailangan tayo magsisi. Lucas chapter 13 verse 3, sabi ng salita ni Lord, hindi ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad niya. Ang sabi ng Diyos, kung tayo lalapit sa Kanya, magsisi daw tayo at talikuran ng kasalanan. Ang pagsisisi, kapatid, ay talikuran ng kasalanan. Yan po ang tunay na pagsisisi. Sabi niya, unless you repent, hindi kayo maligtas, kapatid. Hindi lang po sapat sasabihin natin, Lord, Lord, tapos hindi pa rin tayo nagsisi. Mga kapatid, pagdating ng panahon, hahatulan tayo ng Diyos. Pagdating niya, sasabihin ng Diyos, hindi ko kayo kilala. Lord, Lord, ganun ang sasabihin natin. Pero mga kapatid, gusto ko pong paunawa sa inyo na maliban tayo magsisi, tayo ay papakinggan ng Diyos. Sa amin ang salita ng Diyos sa Gawa chapter 17 verse 30. Narito nasusulat, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inuutos Niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi talikuran ng kanilang masamang pamumuhay. Yan po ang sinabi ni Lord Jesus Christ. Hindi po ako nagsabi yan, kapatid. Ang salita po ni Lord nagsalita at siya mismo ang salita. Maliban daw tayo magsisi, tayo maligtas. Hindi lang po natin sabihin, Lord, Lord, ay, alam mo naman ang kasalanan ko, Lord. Hindi, kundi sabihin natin, Lord, kung kasala ako, patawarin niyo po ako, Panginoon. At pagsisihan ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, yan po ang tunay na pagsisisi at kaligtasan. Nabahagi ko sa inyo ang kaligtasan, kapatid, sapagkat nais ni Lord tayo maligtas. John chapter 14 verse 15, sabi ng Biblia, hindi lang po sasabihin natin na, Lord, sorry sa mga kasalanan ko, kundi may inutos siya sa atin at sabi niya, kung iniibig niyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Yan po sinabi ni Lord, tuparin natin ang kanyang mga utos at ang utos niya, isa sa mga sinabi niya po sa atin na ibigin natin ang Diyos sa buong puso natin, isip at kaluluwa, at ang pangalawang utos ay ibigin natin ng ating mga kapwa. Mga kapatid, nais ni Lord na iligtas tayo niya. At kung baguhin po tayo ng Panginoon, alam niyo mga kapatid, nais ng Diyos sa ating lahat na maligtas. Ngunit
Hindi po lahat maligtas, kapatid, kung hindi ninyo ibigin at sundin ang utos ng Diyos. Sabi ng Biblia, kahit sa kanyang utos na pinakauna, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Gusto mo bang masaktan? Hindi. Kaya gawin mo din daw sa iyong mga kapwa. 1 John chapter 2 verse 3 to 4, latain natin ang salita ni Lord. Siya mismo magsasalita. 1 John chapter 2 verse 3 to 4, ang nagsasabing kilala ko siya. Lord, kilala naman kita, ngunit hindi naman sumusunod sa kanya mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan po ang tunay na kaligtasan, kapatid. Hindi lang po tayo, niwala naman ako kay Lord. Nagsisi naman ako pero wala pa rin sa gawa. Mga kapatid, baka sa bandang huli sasabihin natin, Lord, hindi ba ako nagsalita, Lord? Pero yan lang pala ay katulad ng mga Pariseo na nasa labas lamang, hindi nabubulok na ang loob. Sabi ng salita ni Lord sa 1 John 4:2 verse 21, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, nasabi na iniibig natin ang Diyos, subalit napupuot naman sa kaniyang kapatid ay sinungaling. Sinungaling. Sabi ng Biblia. Utos ng Diyos yan. Sabi mo, iniibig mo yung kapatid pero napupuot tayo. Yan po, kapatid. Hindi po ganyan ang kaligtasan. Dapat ninyong maunawaan na gusto ni Lord na maunawaan ninyo ang salita niya. Kasi ang Biblia kasi, kapatid, yan po ang parang GPS. Hindi tayo mawawala kung may Biblia. Kung wala tayong binabasang Biblia, mawawala tayo sa landas. Sabi ni Lord, I am the way. Siya ang daan. Siya ang katotohanan. Siya ang buhay. Galatians chapter 5 verse 12 to 13, ang sabi ng Diyos, kahiya mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginawa nila ng lihim. Ang lahat ay nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka. Ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at maliwanagan ka ni Kristo. Yan po ang sinabi ng Diyos sa ating kapatid. At ito ang kakilakilabot na mangyari pagdating ng hukom. Alam niyo mga kapatid, walang pinipili ang kamatayan. Ang kamatayan ay hindi natin alam, bukas, mamaya, next week, next year. Ang buhay mga kapatid ay may haharapin ka at ang kaaway mo ang pinakahuling kaaway mo ay ang kamatayan. Darating ang panahon, may appointment ka sa Panginoon. Bawat isa sa atin, sabihin na natin po, 100 ka na. Umabot ka na ng 120, pero pagdating ng panahon, ang haharapin mo pa rin ay ang iyong kalaban, ang kamatayan, kapatid. Tayong lahat ay hahatulan ng Diyos at magbibigay sulit sa Kanya kung ano ang ginawa natin para sa Kanya. At sa pagdating ng panahon, marami ang magsasabi. Sabi ng salita ni Lord sa Mateo 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, ako at ikaw, kapatid, harap tayo sa hukuman ng Diyos. Sa araw ng paghuhukom, sa iyo at ako, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kapatid, di lang po sapat sabihin natin, mahal kita, Panginoon, pero wala namang gawa. Ang tunay na pagmamahal sa Panginoon, kapatid, ay sinusunod niya ang utos ng Panginoon at binamahal niya
may bunga ng Espiritu Santo at may kasamang gawa at pananampalataya. Hindi lang po patuloy tayong gumawa ng kasalanan, kundi magsisi at talikuran ang kasalanan. Kapatid, nais po kayong iligtas ni Lord. Hindi ko kayo inuhusgahan sapagkat ako din dati ay alipin ni Satanas. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kanyang salita, dahil sinubukan kong buksan ang salita ni Lord, naiba po ang aking buhay. At gusto ni Lord na maiba din ang buhay. Walang imposible sa Kanya, kaya ito ay isang salvation prayer kung gusto mong maligtas at maiba ang iyong buhay. Bulacan, tanggapin mo ang salita ni Lord. Sabi ng Biblia, sapagkat nilalawang pag-ibig ng Diyos isang katawan, kaya ibinigay niyang iisang anak. Sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sige, tanggapin natin si Lord sa buong puso mo. Kung ikaw ay nakaupo, tatrabaho, naglalakad, umuupo lang sa tricycle o kaya gusto mong tanggapin siya, ito lang kapatid, sundan lang po ito. Sabihin, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Naamin ko po na ako'y isang makasalanan. At Lord, wala po akong kapangyarihan. Nalinisin ang aking sarili, ikaw lang po, Panginoon. Kaya Lord, patawarin niyo po ako. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Baguhin niyo po ako, Panginoon. Simula ngayon, Lord, makilala kayong sarili sa akin, Lord, sa pamamagitan ng salita. Sa pagbasa ko ng salita mo, Lord, ay maunawaan ko po ang iyong katangian at ang iyong mga ayaw, Lord. Gusto. Lord, naniniwala po ako na kayo ay namatay, nilibing at sa pangatlong araw, nabuhay muli. Maraming salamat po, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat po, Yeshua, kasi Jesus Christ. Amen. Magandang hapon po, Bulacan, Ildefonso. Salamat po sa inyong panahon. Galing pa po ako sa Mindanao. Iniisa-isa ko po ang lugar hanggang papunta ng Apare. Narito na po ako dito sa Ildefonso. At galing pa sa Mindanao, Visayas, hanggang papunta sa pinakadulo ng Pilipinas. Salamat po sa inyong panahon. Hanggang sa muli, God be the glory. Amen.